Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Ang panahon nga, ikita nag-uupod, magkahangkot, nagkakaputay, mga kamot na mamasada, halugar nga mahimyang. Saan nga lugar atong ginkaduan, ditohan may karibuan, kamaupay, kamahakot, ang tubig ko na luro, hagikay kamarisyo, labi na kun ikaw, itakon lupod, akong pagtitipigan, hasta bumalik nga do. Nahinunundong ka pa ba? Hasalog mo ako gindara, gintato po mga sulog, kinlili kaya endog kong abot
hagi kay komarisyon labi na kung ikaw itako'y nupod akong pagtitipigan hasta umabot ang panahon nga kita mabalik nga to paghulaton nitong atak na ngan makato kita utro halugar nga mahilyang ang natinikangan lugar nga ginsabutan di nga ngalimtaan lugar nga hinundan ang natinikangan lusay nga pagigugma di rin mapapara akong pagtitimuson mga saad mo haakon ngahan pinili nga lugar kita magkikita sunod nga panahon titipigan hasta umabot halugar nga mahilyang ang natinikangan lugar nga ginsabutan di nga ngalimtaan lugar nga hinundan ang natinikangan lusay nga pagigugma di rin mapapara Balitaan, kwentuhan, Chismisan at updates. dinhi lang sa 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Oras natin mga ka-RP, 6 minutos ang naglabay sa Alauna, San Culo. Adlaw kita Martes, Pebrero 18, 2025, Day 49 over 365 days. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man ka mga tanan, mga suki nga nagsusubaybay sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, mga nagkikita sa aton Facebook Live, sa aton mga YouTube channel, yan sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Kaupod natin sa Master Control sa Ramonet Perito, ngan Engineer Francis Morny Balvez, ngan sa ngaron sa aton acting station manager Hinaro Navalon, ako ang iyong makakaupod at Charmaine Perito. And of course, mga ka-RP, aton mga beshies, mga beshies naton sa kadalauna San Culo. So again, kumusta man ka mo? So we hope nga dire pa kita nauumay sa aton pagiging adult. And dire pa kita nauumay sa aton semana, Tuesday pala. Dapat active kita, mga ka-RP. Pero seryoso, pagkanata, nano iyo pinagdadaanan for today, may kita pakiana. When was the last time nga gin-check niyo mga progreso sa kinabuhi? Iyo small win. Itong ba nga simple la nga bagay pero kaupay sa feeling. Kasi rin ka nga, okay, nahimo ko ini Ito nga sugad-siton nga mga moment mga karpi. Paano ba? Sa aton mga karpi nga na mga namamate, pwede ka mo mag-react sa aton live 13th Hour Avenue or mag-comment kung ano yung feelings pare na nga adlaw. Sa aton bisitahon na naton Tuesday tip yan na nga adlaw. Progress takes time. What is one small victory you are celebrating today? Kita na natin Tuesday tip yan ang adlaw. So mga ka-RP pakiana ta. Or
iparealize natin nga success itong bagandiri viral moment itong diri nga overnight magiging naging normal in the millionaire. Naging millionaire ka san imo success Anod nga success kasi kumiskan guti ay nga pitad basta kinihimo mo kada adlaw is success iton nga matatawag. Sabiskan nano pa itong kaguti sigunta nakabasa ka sin usa nga chapter san libro or na nakapaglaba ka san iyo pera usa ka semana nga labahan or ka-close mo ang deal sa nimo sa kliyente or pwede liwat nga simple lang nga nagmata ka temprano an imo alarm. So matatawag natin nga progress matatawag ito nga small win. So biskan kano pa kaguti i-celebrate natin ito mga Karpi. And tanan kita may dakitasin kada tagsa kanya-kanya nga mga small victories. So sabot mula diri ka productive sitan nga adlaw pero pinsara daw nagnano ba kanina nga aga kulop naman yan nano ba kinhimo kanina nga aga siguro nakapagbayad sa akon bills on time siguro mas nagbataak sin temprano sun alarm or siguro napansin nimo nga mas guti ang negative thoughts na akon nga ginpipinsar sabagan mas magaan sa pamati so small win na iton liwat nga matatawag. So, sa aton mga Karpi ang mga namamati nga mga nagsusubaybay pwedlat ka mo mag-react sa aton Tuesday tip post. Pwede kita mag-like, react. I accomplished a task I have been working on. Heart react, I made progress on a personal goal. Care react, I supported or helped someone this week. Haha react, I found joy in the little moments. Wow react, I did something I never thought I could. Sad react, I learned an important lesson from a challenge. Ngan angry react, I pushed through a tough situation with determination. Sa mga ka-RP mag-react lang kamo sa naton social media post or mag-comment kung nanan iyo small wins, small victories para yan nga adlaw. Aton oras, 11 minutos na naglabay sa alauna san kulop, kita mabalik ka humanlasan pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Hindi sinusukuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapagawa sa 1,500-kilometer Mindanao Railway Project na inaasahang magbibigay ng ambag sa ekonomiya sa rehiyon. I'm ordering the Secretary of Transportation, the Secretary of Finance to work in tandem to explore financing sources for the 103-kilometer Tagum-Davao-Digos Railway. Inaasahang matatapos ang highway sa 2027. Mapapaikli nito ang 3 oras na biyahe ng 1 oras na lang. Sa bagong Pilipinas, hangad ang pag-angat ng lahat. Beyond physically connecting the provinces of Samar and Leyte, the San Juanico Bridge has become a well-known landmark and a symbol of unity for the people of the 2 islands which it serves. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos at sa pakikipagtulungan ng DOT-TIEZA, muling sumigla ang turismo sa Samar, Leyte. Patunay dito si Rochelle Alfonso mula sa IM Travel at Lourdes Barrientos ng San Juan by the Bay Service Cooperative. Kahit walang ilo, meron na po talagang madaming nagpupunta kasi ang San Juanico is landmark na talaga siya ng Tacloban City. Ang pagkakaiba lang ngayon na double 4, na triple yung bilang. Ngayon po, paggabi po, pinupunta na po talaga siya. Pag dumadami po yung turista, dumadami din po yung makakukuha ng pagkabuhayan ng ating mga kababayan po dito. Papasalamat rin ako sa presidente natin dahil ito sa aesthetic lights kasi nakadagdag siya sa pagganda ng sarili nating San Juanico Bridge. With the recent completion of the San Juanico Aesthetic Lighting Project, I look forward to seeing the bridge turn into a true sight to behold not just during the day, now even in the dark at night. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho
patuloy ang pagbabago. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim at may mga instructions siyang binigay sa akin at ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio at may access. So yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Matagumpay na isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Law. Through the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities. Sa bagong Pilipinas, palalakasin ang lokal na produksyon ng military equipment upang matiyak ang ating seguridad at disaster resilience. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices, pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Sa unti-unting pagsulong ng bagong Pilipinas, isinasaalang-alang pa rin ng Philippine Reclamation Authority ang magiging epekto nito sa ating kalikasan. Ginawa po ni Presidente rito, ginawang isla para masayahan lahat ho, lalo na yung mga environmentalists na hindi tayo nakakasagabal sa takbo ng tubig. So may drainage tayo, pero kailangan maglagay ng tulay para makuha yung value. So, binibilisan po natin ngayon yan. Sinisiguro ng PRA na hindi lang sila basta magtatrabaho. Pulidong infrastruktura at proyektong sumusunod sa mga alituntunin ang una sa lagi nilang tinitignan bago ito aprubahan. We see to it na hindi ito magiging cause ng pagbabaha, lalo na yung nakafocus kami sa environmental impact ng reclamation. And coming from the suspension order, lahat po ito ay ni-review, ni-revisit namin. At kung marami ang nag-aalala na naapektuhan ng mga mangroves, pagtitiyak ng PRA, mayroon silang nakahandang plano para dito. Ina-assure po natin ang public na lahat po ng gawain ay sumusunod po sa batas. Sa batas ng Philippine Reclamation Authority bago makapagsimula ang mga reclamation project. Sisiguruduhin natin na yung proyekto ay makakakuha ng Environmental Compliance Certificate. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Halal certified product?
sagot ka ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa ilalim ng Halal Development Program, tutulungan ang mga MSMEs o maliliit na negosyo na maging halal certified para makapagbenta sila sa global market. Plus, may opportunity ka na makakilala ng potential export partners at collaborators sa Islamic finance at halal ecozones. Kaya't kung ikaw ay isang entrepreneur, this is your chance to level up and bring your products to the world stage. Halal certified na negosyo, push mo na yan! Diri ko ang lalaki nga
rason. Dirik maaram bastaan akon la magchichil ako. Kumuha king gitara, tikangan ko pagkanta, adto nagsarabay na. Bisan diri kilala, nagkakauro sa ibagot musika. Tutob sa nudawla, unta nga dahit kahas tadyong na. Di matima-tima, kahit aton kasing-kasing uusala na musika. Iting kakanta, iba na kalipay, takin aambat, basta kaupod ka. Bugos na tag-adlaw kung kita magkita ngan magka-jamming pa. Tutob sa nudawla. Saan daw lang, hindi kita magkauro sa ginaampo. Haginoo nga on tanga dat kahasta sugad man. Inusa nga paborito nga kanta diri ako masusumad bisan uro-utron pa. Musika amuan usa nga naging rason. Kung kaendo nagpurusan na tong direksyon. Pagkahabig doon usa kita na constellation kay kada usa haaton ni adda kita connection sa tag. May musika ako nga nababatin ang damugod na amutang itapang di mga ngalimtan. Anaton po sa mga kadramahan. Labi na ko na nga adlaw nga ikaw ako nakitang kay. Iba na kalipay, takin na abat, basta kaupod ka. Bugos na tak-adlaw kung kita magkita ngan magka-jamming pa. Oh, tutob sa nudawla, unta nga dahit kahas tadyong na. Di matima-tima, kahit adon kasing-kasing uusala ng musika. Iting kakanta, iba ang nakalipay, takin na abat, basta kaupod ka. Bugos na tak-adlaw kung kita magkita ngan magka-jamming pa. Tutob sa nudawla. Tutob sa nudawla. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas sa Albayog. Oras naton, 26 minutos na naglabay sa alauna San Colo. So kanina no mga karpi na rampangan naton nga ang progreso ngayon, it takes time ngan kinahanglan naton i-celebrate ang mga small wins naton along the way. And speaking of small wins, progreso, victories, may kita perfect example ngan aton kaupod, si Raya ng Akulop, and Team Kohol usay ni nga local, tama po ba, Kohol? Usay ni nga local running community dinhi sa syudad sang Calbayog. So dirilan era goal ito nga fitness goal kundi nabulig libat sira san aton mga nagbubuhat sira mga community cleanups, mga feeding programs ug iba pa nga mga inisyatiba nga nagpapakita sin malasakit sa aton kalibungan ngan sa mga tao. So aton nag-introduce. Good afternoon, ma'am, sir, and welcome sa 13th Hour Avenue. Hello, good afternoon, everyone. Ato nakakapag si Ma'am Precious Colleen Inot. Yes po. So si Sir Patrick Abarcas. So si Ma'am Precious Colleen Inot, Sir Patrick Abarcas, Sir Mark Brian Obong, and si Sir Ismich Acosta. So pagkita ko kanina kan Sir, sabot ko si Sir Jason. Baga nakita ko pa si Sir Jason dito sa Andumanan kanina. Nagalaban po. Kasi panawagan ko na Sir Pakadi. So, pagkaano ko, nano po ba ang Team Kohol ngan? Paano yung nabuo na ng mission, vision sa niyo grupo? Actually, ang Team Kohol is running community sa Calbayog. Tapos nabugos ini kuanda tulula ka bugos nga runners.
Tapos nag-focus kami sa mga mga feeding program, like clean up drive, mga satsiton. Tapos ini nga run for a cause namon. Ini na nga Tapos ini nga team Kuhol is kinngaranan ini namon nga Kuhol, which is snail, di ba? Snail siya. Bagan maluya la kami, pero maabot gyapon dito namon. Kaupe na sa name is snail pero running community ka mo. Bagan ka very unique actually sa ngaran. So an Team Kuhol po ba nano nga tuig nag-start po? Bali last 2 years ago ini siya. Diri pala maihang. Diri pala maihang. So siguro mga pioneer members ka mo sa Team Kuhol. Si Sir Mark and pioneer member. So sa mga interesado nga umungay, paano po ba siton? Like ako, char. Paano po ba umungay mga registration? Waray po registration ang pag-ungay sa Team Kuhol. Inclusive siya sa ngatanan kung sino ang korek dumalaga, nagtitikang pala, pro ka man or beginner, bata, matanda. Bisan na ka pa nga, pwede ka umungay. Visit lang sa amon Facebook, may mga announcement man sa amon mga community runs. Wala itong registration, ungay good la. Okay, upod la sa amon dalagan. Membro ka na. Na-mention niyo matanda. Curious la, peran pinakalagas. May kami sa grupo kuan, diri pag 59, may 59, may 59. Almost senior citizen na. Kaupay, so siton nga aktibo pa. Aktibo pa. Actually magkusog pagod, sirapan mas kusog ngan kuan. Mas maupay lat kasi may good kuan, mga idaran na kay nakaagat lat sa iba nga kuan. Kabatan tapos nakaka-share lat sa nira mga knowledge. Knowledge. So possible mga panalot sira bagan kabatanon pa nira nga nandadalagan na sira. San pinakabata namon may sa amon kuan mga grade 7, grade 8. Ani ba mga ibra kuan na players. Ako okay la so ka very diverse an iyo grupo. So na-mention ta naton nga Team Kuhol is diri la about diri la kamo nadalagan kundi nagkamay da ko mga advocacy. So ma'am, precious may po ba kamo nanan iyo mga advocacies or initiatives sa niyo grupo? Okay. Sorry. So po ang Team Kuhol po I represent mga beginners sa Team Kuhol, sira po mga pros na and diverse and group, so as mentioned. And then po we bagan nakakam up ng idea, since dako na kami na group, we want to make a difference gihap sa community where we at, which is Calbayog City. So ito through our nahimo nga community, we want to give back sa example po among first project na nakam up is feeding program. So bagan give back to the community, and then we want to give back food sa environment. So mo ito na nagka-come up, gihap kami in coastal road clean up, and ang pinaka-route talaga sa coastal road clean up because amon running spot, which is spot gihap sa families or mga nagsudoy-sudoy sa coastal. Baka dili na siya maupay kitaon sa do kay trash. Excuse me. So mapaton one of the reasons nga nagka-ideal gihap kami na since community naman kit, we want to expand. Dila kami lang sa running, maka-inspire to run. We want people gihap to be inspired sa mga project na amon ginhimo since visible na ang Team Kuhol sa community good. So I think through namon first and second nga project kay effective man siya kay mas damo ito na inspire to do such things. And then ito po ang katikangan sa community service sa Team Kuhol. And direct po kami ma-stop with that 1, 2, 3 nga project. So padayon po kami nagti-think
nano papaamon pwede mahimo as a running community. That's enough. Yes. So, and actually, may ka mo yan naka-line up nga programa, ang Purple Strides 2025. Yes. So, sino ang maka-discuss si Nano, nanining nga maibubulig sa aton. Ngan kay Nano, sa kasumpay niya sa aton Women's Month celebration. Kao pa yan, no? Okay, sige po. Ang Purple Strides po kasi, at first, ang mga core group sa Team Kohol, nag-insar la kami na we want to do our fun run. Example sa March, like Mao Goodman ang next month. And since Women's Month po gihap ang March, naka-think kami na why not an amon fun run kay in celebration of Women's Month. Kay sa gihapiton, first of all, ato amon na mention na diri la kami running community, baka gusto nang mag-expand. So, ito ang perfect opportunity sa amon fun run and Women's Month. So, ano siya po? Run for a Cause po ini siya. Nakipartner po kami sa Women's Federation sa Calbayog City kay we want to donate a portion sa registration or whatever amon makam up na funds. I-donate po naman siya sa Women's Federation for their women empowerment ng mga project. So, that's one of the reason po sa ini nga Purple Strides. So, ini nga Purple Strides, sa mga interesado, ano po ba mga categories sini nga available sa Purple Stride? Ang Purple Stride Fun Run is may category nga 5-kilometer run, 3-kilometer run yan, stiletto. Stiletto may for surprise nga ako. Category. Stiletto bali, takong siya, nakatakong mga lalaki. Very unique. For surprise lang ang category. Pero ang 5-kilometer run yan, 3-kilometer, mao namon ko anya na. Nya in-post niya category. Para sa para makasabay nga tanan. Short distance lanay siya. Short distance. 3 kilometers and 5 kilometers. Para mag-fun lang talaga. Mag-enjoy lang niya tanan para maka-happy. So, curious, bagan karakulog makakita kay atong estilator so first time liwat ini first time. So sa mga interesado nag-start na po ba ang registration ngan or diin ma-contact or may link? Ang registration po naton magtitikang yan ng February 20. I-release na mo an online registration sa nga day. Then mag-a-announce liwat kami nga on-site registrations. Then ang mga location kung din kami magpa-register on-site is i-announce sa lahat namon siya on the day sa February 20 po. So klaro unta waray po inibayad mayda. Mayda po siya 300 pesos nga registration fee. Ito nga 300 mayda niton siya race shirt, race bib nga hydration. O nga niton siya sana nga 300 pesos. So, siring tapa, ini nga, run for a cause, ini nga Purple Strides. So, sa mga karaglat bumulig, aside sa pagdalagan, pwede po ba sila mag-donate liwat? Sini nga, aton, run for a cause? Yes po. So, so adto na dili good maran, pwede po kami bumulig through volunteer po sa amon in organization on the day bulig kinahanglan po talaga iton ang community effort liwat. And then second po, if you are an organization or business, pwede po ka mag-sponsor sa mga needs good gihap sa Purple Strides. Mag-message la po kam sa amon Facebook page Team Kohol para sa sponsorship opportunities. So yes, mga salamat Ma'am Precious. Oras naton 22 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 kulop aton pa makakaupod an aton mga representatives tikang sa Team Kohol kahumanlasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM.
Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Bukod sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng healthcare system ng bansa, ipinagmamalaki rin ang kagawaran ng pagkilala sa Pilipinas sa buong mundo sa kontribusyon nito sa pandaigdigang kalusugan. Ang kalusugan ay hindi lamang isang serbisyo, ito ay isang karapatan ng bawat Pilipino, bawat komunidad at bawat health worker sa mas ligtas, mas masaya at mas malusog na buhay. Full support ang pamahalaan sa mga kababayan nating OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Isa sa mga patunay dyan, ang dating OFW na si Alma Millares. Siya ngayon ay isa ng trainer sa events management sa tulong ng TESDA. Pag-uwi ko po from Taiwan, kumuha po ako ng scholarship from TESDA. Yun po yung Events Management Services NC3. So last year po, 2023, nag-graduate po ako sa Trainer's Methodology Level 1. After the assessment, nakapasa ako. Inabsorb naman po ako ni AMEC, Iago Medical and Educational Center, para po maging trainer nila sa events management. Bilang OFW, hindi ko na po iisipin pang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil meron naman po palang ino-offer dito sa atin na magiging madidevelop yung skills mo sa pamamagitan ng TESDA. Sa mga katulad ni Alma, nakaalalay ang Administrasyong Marcos para sa kanilang bagong simula, pagbalik sa Pilipinas. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa para makakuha ng magandang trabaho o di kaya makapagtayo ng negosyo. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang Philippine Economic Zone Authority sa pagiging tulay ng pangarap. Mula sa mga foreign at local investors na nais pamumunan dito hanggang sa bawat Pilipinong inaasam na mapabuti ang kanilang buhay pati na ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay PEZO Director General Tereso Panga, ang bid ni Presidente is to graduate to upper middle income economy. It's it's all about job generation, trabaho. Kasi yun ang kailangan ng bansa para makapag-graduate tayo sa upper middle income economy. Patuloy ang mandato ng Pangulo na bigyang suporta ang mga negosyo sa pamumuhunan sa bansa para lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang Philippine Economic Zone Authority sa pagiging tulay ng pangarap. Mula sa mga foreign at local investors na nais pamumunan dito hanggang sa bawat Pilipinong inaasam na mapabuti ang kanilang buhay pati na ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay PEZO Director General Tereso Panga, ang bid ni Presidente is to graduate to upper middle income economy. It's all about job generation, trabaho. Kasi yun ang kailangan ng bansa para makapag-graduate tayo sa upper middle income economy. Patuloy ang mandato ng Pangulo na bigyang suporta ang mga negosyo sa pamumuhunan sa bansa para lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. To sustain the country's economic gains, we are promoting investment-led growth. We have set in motion policies and programs to create an environment conducive for business to thrive. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naisakatuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insurhensiya. By bringing investments in education, health, infrastructure, livelihood, help prevent the recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasawatan ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA guerrilla front sa bansa. 2 grupo naman ng local terrorist group ang tuluyang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. Pagkain sa bawat mesa.
Yan ang sentro ng kadiwa ng Pangulo. Tampok ang murang bilihin dahil ang mga produkto direkta mula sa mga magsasaka. Ngayon, meron ang Kadiwa Retail Selling, Kadiwa on Wheels, Kadiwa Express, at susunod na ang e-Kadiwa. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store. Sa kadiwa ng Pangulo, pagkain ay abot kaya ng mga Pilipino. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pagpapaunlad ng maliit na negosyo, katuwang nyo ang Department of Science and Technology. Sa ilalim yan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang mga MSME sa pagbili ng mga makabagong kagamitan at sa kinakailangang technical assistance para ang benta ng produksyon lalong lumago. Yan ang DOST, kabalikat sa pagunlad ng bawat Pilipino. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas Salbayog. Oras naton mga karpi, 15 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 kulop nga naton paghihapon kaupod ang Team Kohol. Aton mga representatives si Ma'am Precious Colleen Enot, Sir Patrick Abarcas, Sir Mark Brian Obong, and Sir Mitch Acosta. So, ang pagkano ka na, no, sa ating mga kaupod yan na mga runners. So, I think, mga working individuals naman kita, no, yan na, siguro kaedad na kami ni Ma'am. Opo. So, paano niyo, kaedad na kami ni Sir Mark. So, paano ba niyo gain ma-manage niyo time aside sa pagdalagan, tapos mag-organize pa ka mo sa event? Nano na niyo bagang kabutla ba, ano? Siguro si Sir Smith. Kuan gihapon, sering pa, pag karuyag mo good ang bagay, mahimo. Diri mang good aabat na lang, pagal. Pagkuan. Ang time, dako kasi ang oras, pag atong pipinsaron. Basta karuig talagang bagay, mahihimo good ano. Mawag na dalagan. Pag gusto may paraan. Pag gusto may paraan. So ini nga iyo pagdalagan mga activities niyo. Dili na po ba kamo nagpa-participate sa Kalbayog or nagawas pa kamo liwat? Mayroon po ba mga running event nga iyo gin pa-participatean sa ibang lugar? Tara Ma'am Precious. Yes. Para actually po nagparadalagan kami, nagpa-join kami ng mga events outside Calbayog City. Sa January umungay kami sa Cebu Marathon. Yan ang February Sabado, si Gershmates, madalagan sa Ormoc. Shout out, good luck. Good luck. And damo pa kami plano nga events nga apihan para makakolekta medal. Pero nandiyo medal nga nakolekta. Ay, kagupay sa mga medal nga ako nakikita. Kagupay sa mga design. Di na maihap. Di rin na maihap. Pununan ko ang wall. Oo. So, nananibagan pinakaharay nga nakadtuan. Outside Region 8, nagtry na kami liwat si Tony. Mostly Cebu pagod lamon na ungayan nga event. Bicol. Bicol. Ano ba nga members nakaungay na sa ibang lugar. Yan, maupo. Namatang siya. Pero iyo, pagkato sa ibang lugar as a group, pero kampo ba, pocket money niyo, own pocket money or may pondo ang grupo? Own pocket money. Own pocket money.
may da talaga nag-sponsor danay. Nag-sponsor. Shout out sa mga sponsors. Shout out sa sponsors namon. Nakadalagan kami sa gawas. Yes po. So balik ang tanoan inisyatibo sa Team Kohol which is adto nga na-mention kanina ni Ma'am Precious nagkamay da sila sin clean up drive pati sin feeding program. So balik ta sa clean up drive, sino makabaton kay nano ba nga importante nga kita mismo nga aton ba nga i-maintain naton ang kalimpyuhan dinhi sa aton syudad ngan kamo nga ni mismo nangunguna pag-aghat sa aton mga kalbayognon. Syempre ang coastal road na ginsiling pa kanina, Rawis Coastal Road nahimo na siya nga place sa Team Kohol as amon base for running. Tapos dili la kami na kada damo pa ibang tao, mga pamilya nga nagfa-family time, mga magbarkada. So iton nga mga tao danay nga irresponsible gimbabayaan na nira hugaw. Bagan kasakit sa mata magparakita nga kahugaw. Tas kasi di ba pag nag-run ka may point nga nahimo siya nga na meditate mo na huna-huna. Tapos makakita ka hugaw sa gilid bagan karaksot kaano sini. Gida kami naka-decide mag-initiate nga maglimpyo kit didi paman ato nini nga lugar ginhimo nga running place. Why not mag-set kit example nga di ka nga paglimpyo i-maintain tayo ni siya. Ito nga good namon nga ma-maintain ang cleanliness sa coastal road sa Rawis. So ang coastal road is kahalaba, kahaluag, nga damo talaga nagtatambay kada kulop. So pagkaan ako, damo po ba ato na kolekta nga basura, nakapira kita ka bag? Or mahugaw good ba dito? Or nakikita niyo nga minimalan atong kinahanglan limpyuhon? Damo talaga dito. Nakolekta na basura sa mga sulok-sulok. Danay kasi diri makita, diri visible sa matagod. Labi na nagmumotor kala tapos naagi kala. Adi sa mga ligid na ikitan ko basura. Like sa nga last natin sa may gilid baga nahimo na nga tambakan basura may dito. Yung mga part nakasuksok. Kinahanglan mo pa lumuod or tumuod para makuhalan Pero wari man ka makikita nga basura nga kinhulog dito sa dagat Sa dagat wara manggod sa dagat hopefully siguro nakakuha na sa dito. Naanod na. Naanod na. Okay. So pero duha nga clean up drive So may pa bukang plano yan nga tuig. Nakalinya na iton sa iyo kalendaryo. Nga mag-clean up drive paliwat. Actually may plano pa Tapos anaamon talaga siniya na nga sini nga fun run namon. Kay kung makalikom pa man kami extra nga budget, may plano kasi kami nga maghimo bali basurahan para dito. Kaya siya man gud mo nakikita nga usa nga solution ba nga matuhay iton nga basura dito. So kaupeno nga kamunis mismo naghimo project para san kaupayan liwat san aton syudad. So kadi naman kita sa na-mention kanina nga feeding program. So sa aton pinakauna, tama po ba nga feeding program? So sarasinan aton na tagan sin pagkaon at mga kabataan sa tama po ba ni Haga Park adto? Yes po. Actually, mo talaga itong pinakauna nga kuan namon na think na initiative as a start kay waray pa talaga kami funds but we want to do something labi na kay adto holiday ban after Christmas ba to na season. So bagan karuyag especially among president si Kuya Mark karuyag ba niya may da kami himuon as a group. So at first with among capacity pa kuan kami nag feeding program sa Nihaga Park tapos damo gihap amon na tagaan. And sure kami bisan usalad to kaadlaw bagan di naman sila makalimot sa feeling na kasi na it made their day na may the food kasi na tapos dito gihap namo na realize na we want to do more after iton nga first namo na initiative like we want to do more community service in the future and moton ongoing siya yan na. So, first initiative niya siguro
pocket money po ba niya or nagkamay da kami dahil sponsors ito? Nagkamay da po dahil kami sponsors. Bilig kami talaga sponsors. So sa mga karag bumuli ano, posible po ba may kita bagan number or pwede so number nga like GCash or paano magdo-donate kay ka-office ni nga ako iyo mga ginihimo sa Team Kohol. Actually plano pala ito namon gihimo san kuan good account good san group. Kaya na among ginihimo pala ini nga personal pa lang ang mga accounts na among ginagamit. So sa mga magdo-donate liwat pwede mag-contact la sa kada miyembro sa Team Kohol or sa Facebook page po namon Team Kohol Calbayog. Pwede kami niyo i-reach out sa chat kung if ever may plano ka mag-donate sa amon. Mga salamat po. Siyempre follow gyapon. follow gyapon sa naton para nakita natin sa nga mga activities sa Team Kohol. So oras naton mga ka-RP 6 minutos na lang nagpapabilin antis mag-alas 2 kulop. So siguro bagan parting message na lano ti kanda sir kanda ma'am sa aton mga namamatayan na sa aton mga listeners and viewers sa aton Facebook, sa aton YouTube ngan sa radyo nga pagaghat na liwat sa aton mga kuan sa mga Calbayog nun actually nakita ko sa Facebook sa social media nga bagad adi nakita sa running era nga tanan dadalagan so aghat na liwat nga bagan aside sa fitness goals liwat bagan nakabulig liwat sa naton physical mental well-being pag-encourage na lang. Sa mga nadalagan dida, mga plano dumalagan, mga oray grupo, adi amon group, Team Kohol, ma-welcome sa iyo. Pag-ungay sa amon, kung karig niyo umungay, karig niyo maging secure. Tapos, gini-invite kam namon sa amon, Purple Strides nga running fun run. Yan nga, March 23. March 23. So, utro na la po, paano sara mag-contact tapos, March, dire. Saan start sa registration? Start sa registration, yan nga, February 20. Online siya. Check la sa mon Facebook page, Team Kohol Calbayog, and dito lahat may announcements and on-site registration namon. Wala po. Sige. Parting message sa Cancer Mark? Okay lang. Sir Snitch? Okay na. So precious. Okay po. And salamat po, Miss Charmaine, sa time. And sa amon members Team Kohol, thank you sa opportunity na speak to everyone. And then iton po amon i-encourage ka mga tanan to join Purple Strides. 3 kilometers, 5 kilometers, 300 pesos, and part po sa iyo ginbayad sa registration makadto po siya sa Women's Federation of Calbayog City. And iton we highly encourage you to join kay we want po gin-imagine po namon na loud and proud and celebration sa Women's Month. Yan na nga upcoming March 23 dito sa Calbayog City. And in the future po, we assure you na diri po kami mag-stop didi yan na we will continue. So, mag-hope po kami sa iyo support para makakontinue po kami. And ito, mga runners and mga aspiring or mga nagtithink pala mag-join, Team Kohol is open po sa beginners, sa pro, na nagkaon-kaon danay. So, ito po, I hope na makitaan po naman kamo soon with the team. Thank you so much. Yes, damang salamat Ma'am Precious. And of course, batin taanay mga aton mga mga nagsusubaybay sa aton Facebook page. Sino pa ito? Hello po, Cancer. Sir No. Abs. Hain ka na. Dapat adi kaya na din. Diyan mo kami. Adi ka na si Sir. Wala siya sa gawas. Sir. Sulod, Sir. Nagtatago. Paluya-luya. Sir Mitch Acosta, pagyakan ko no. Pagyakan God. From Sir No. And to
Team Kohol, everyone sa Team Kohol from Arnie, shout out daw. Have a nice day sa iyo nga tanan. And from 15 Mayo, happy birthday, Shanshan. Happy birthday, Shanshan. Birthday. Palugaw. Birthday. And shout out liwatan sa mga nagkikita. Good afternoon, Al, Katanggi Aniban, si Sir Abiser, Regine Neri, si Ma'am Franz, Kuya Rene, DJ Monsky Cuerpo, Sir Aris Venturas, good afternoon, Kirby Narciso, Doreen Diliquinia, and MJ Prehaselum, and sa tanan natin nga mga ka-RP, nga namamati sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial, nga mga nagkikita, nagsusubaybay sa aton Facebook Live and sa aton YouTube channel. Oras natin mga ka-RP, 1 minuto na lang nagpapabilin antis mag 2:00 kulop. Bueno, di na nagtatapos sa natin storya, magkita-kita naman kita buwas nga adlaw, Miyerkules, Pebrero 10, 2024. Updi otro kami niyo ti kang alauna, kutob 2:00 kulop kada Lunes hangtod Biyernes sa atong programa 13th Hour Avenue. Nakaupo natin sa Master Control sa Ramonet Perito, Engineer Francis Marnie Balves, ngan sangaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako yung nakaupod, Charmaine Perito, and thank you luwat sa aton naging resource person from Team Kohol, Ma'am Precious Colleen, Sir Patrick, Sir Mark Brian, and Sir Smith. So damang salamat sa iyo time pagkadidinhi sa 13th Hour Avenue. Day 49 over 365 days. Damang salamat and happy Tuesday. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM.